Torture. Torture. Ay, tama. Torture talaga. Mama, gladly bibigay sa iyo ni Jess. Bibigay ko sa'yo. Pero bago ang lahat, batiin po muna natin ang ating mga kapatid sa Team Bahay. Good morning, mga kapatid! October 14 na po, mayag na aga sa wikang kinaraya sa ating mga kapatid. First day of the work week. At dahil Monday po ngayon, we are kicking off this week with a high na energy at pang malakasang move and groove. Ay, totoo naman din, kita kanina hataw at galaw. Si Jeff! Yan! Dahil genuine tayo nakisayaw at nakisabay kasama ang ating mga bisita. Ay, tama ka dyan, Jeff. Grabe yung energy, no? At syempre, hindi tayo papayag na hindi tayo sasabayan ng ating mga kapatid dyan. Kaya ano pang hinihintay niyo po? Bangon na at galaw-galaw na! Hingal na! Nakagising talaga yan, to be honest. Oh my gosh. Pero ito mga kapatid, madali lang siyang gawin. Madali lang humataw lang with your favorite music at pwede rin pamaskong awitin gaya na lang na ginawa namin kanina dito sa studio. Para feel na feel natin ang Christmas at healthy vibes bago pa man ang Pasko, Mami Chicks. Feel na feel! Kahit nakaupo kayo, pwede kayong gumagaling dito. Diba? Para ibigay. Oo. Nagsascoring ako sa inyo. Wow! Si Jess, nasa 8.5 na today. Wow! Naman. Ang generit, Ang pagbawas. Bawas. 8.5. Nakakagana talaga sa umaga, di ba, Justin? Ito nga Yan. another hashtag fit this goal na naman para sa ating lahat. At para tuloy-tuloy na fun ngayong umaga, kasama natin ang Vice President ng Mad Fit Workout, Edward Mendoza. Isa na ako. Ay, nako. Hello po. Yan talaga, kita mo talaga, nasa nagdadala dun sa leader kung gaanong ka-energetic yung buong klase. Kaya bigay na bigay din kayo. Okay. Sir Edward, first of all, explain muna natin sa ating mga kapatid na nanonood ngayon sa kanilang mga tahanan, nakikindak sa atin, yung dance fitness workout na pinakita po natin kanina. Ano bang kakaiba dito? Yeah, exactly po. Dance fitness program po ng MadFit. MadFit means mixed air dance fitness. As you can see, mixed aerobics. It's modern dance na nilalapat po natin sa dance fitness. Together with we are not only focused on the dancing but also syempre sa fitness, and fitness is related to our health. And health, syempre, hindi lamang physical, mental, emotional, at spiritual. Ganda. Holistic approach po. Ano po? Holistic. Ito yung MadFit na dancer program. Ano po ba yung benefits nun, sir? Actually, like what I have said po, ang karamihan kasi pag sinabing dance fitness, akala nila kailangan magpapapayat to. So, papayat lang tayo sa balanced diet. But ang totoo, ang workout natin dito, endurance, yung stamina, cardio, and pulmonary natin. Bagay. Pero ito ba, meron bang levels yan? Kasi halimbawa, pag sa gym, pag mag-workout ka, may levels din. Kung ba, lalo kung beginner ka. Sa inyo din ba may ganon? Exactly po, sir. Actually, sa mga beginners, meron po kami mga trainings. Ano po? Level 1 for the beginners. Diyan po yung lalapat namin yung kakaibang estilo ni MadFit, which is yung po yung elements na malalaman nyo pagka matindi ng training, pero nagpakita kami ng mga elements na ginagamit po namin. Okay. Hanggang anong level yan? For the beginners, level 1, and level 2 is for the active members once you once you conduct ka na ng training level 1. Sige naman natin this morning, level 1, level 2. Minix na po natin. Minix na. Kaya ang galing nyo. 1.5. Ang Ganon. galing nyo, grabe. Ang galing nyo. Medyo madami Kaya pala nahirapan ako. Oo. Kaya pala nahirapan. Pati kami, dire-diretso. Oo nga eh. Dire-diretso ni Pawis. Sarap-sarap. Pwede rin yung hataw niya eh. Oo nga, nabanggit mo na ito is parang holistic. Ano bang epekto ng pagsasayaw ng ganito sa inyong overall wellness, yung spiritual? Paano nyo nalalaman na may epekto pala? So before, actually, hindi po lingid sa kalaman natin ngayon. By the way, I'm in nursing profession. So the reason why we are promoting not only dancing po, but of course, sabi natin, wellness. Malaking sakap po ng wellness natin. And we are promoting not only physical, mental, especially maraming stress ngayon. Maraming nade-depress. At marami, nadadivert natin sa pamamagitan po ng dance fitness. Ano nga yung hormones na yan, Mami? Yung Endorphin. And also, you can call it adrenaline. Adrenaline. Nakakabawas ng stress talaga. Exactly. Okay. Okay, Sir Edward, i-promote na natin ang ating Mad Fitness at sana ay marami pa ang join sa group natin. Okay? Inaanyayahan po namin kayo. Meron po kaming darating ng mga trainings. Especially promo po pag December. Once a year lang po na ginagawa ng MadFit ito.
So meron tayong December for level 1 and level 2 promo trainings po para po sa mga beginners at the same time sa mga instructors natin na active members ng MadFit. Actually, recently, we went to Davao. Grabe, ang lakas ng mga taga Davao. Shoutout po dyan. Davao Maynus! Mga directors natin sa Davao. Shoutout sa inyo. Direk Gary, Direk Aris. Tuloy lang natin. At this coming October 26 po, sa Iloilo, kita po tayo dyan. November, kita po tayo sa Cebu. And syempre, sa November din, this coming November, guys, sa Bohol, before we go back here sa Manila, salamat sa pagmamahal sa MadFit. Ang totoo po niyan, sabi po natin, hindi lang po talaga kami nakafocus po sa pagsasayaw. Makikita niyo po yun. Bukod sa may puso, bukod sa passion, nadadivert natin yung mga isipin natin sa buhay. Ngayon po, pinapanahon natin yung tama or proper dance fitness. Kasi marami po talagang kailangan i-correct. Hindi tayo basta sasayaw kasi pag basta tayo sumayaw, bigla nag-twist. Instead na maging maayos yung pakaramdam mo, lalo pa sakit lang ng katawan mo. So hindi po siya pahatawan, hindi siya paramihan ng pawis. Ano po? Paramihan ng tibok ng puso. Okay! Alam mo, pwede ka rin maging motivational speaker. Bagay sa'yo. Maraming salamat. Yan, lalo yung mga promo nila for December. Again, thank you very much. MadFit Workout! Okay na ba yung abad ko? Abad ko na? Founder Onchi. Siyempre, in behalf of our founder, hindi po mabubuo ang MadFit, hindi po sa pamamagitan ni Founder Onchi. Salamat sa napakamalikhain ng 25. Way back 2018 and then to 2020, actually nagsimula si MadFit. Hindi lang siya from batch 1, ngayon po kami pa batch 25. Ang dami na po natin. Maraming Congratulations! MadFit! Okay, tuloy-tuloy na natin ang saya ngayong umaga dahil ramdam naman na natin, holiday season na! Kaya ako naghahanap kayo ng decor idea. Sagot na kayo ng nadiscovery naming negosyo. Ang kwento ng kanilang diskarte sa Kitang-Kita. At eto naman po, perfect activity for the holidays. Paggawa ng mga cute at personalized na stamps. Another mom and kids bonding idea tayo mamaya sa Working Mom. At eto, sa usapang kalusugan naman po, ano-ano nga ba ang dahilan nitong mga nangingitim, mabigat at mga agaw eksenang eye bags? Ipaliwanag natin yan mamaya sa ating What's Up Doc. At para naman sa ating extra special Monday, ang mga advokasya at mga kampanyang isinusulong ng People Management Association of the Philippines, o PMAP, ibabahagi natin yan. At mamaya magkakasukatan tayo ng galing at diskarte. Dahil magkakaalaman kung sino ang sure na mananalo sa ating Sure Measure. Yan ang ating Sure fun Measure. paligsahan ngayong umaga sa palarong Pampasaya. Parang hirap nun ah. Sure Challenge! Measure. Extra challenge! At eto para sa ating mga minamahal na kapatid na team bahay dyan. What's up? Join na rin kayo sa saya ng aming daily palaro. Sinong bet you today? Team Maui! O Team Justin! Comment na ang inyong bet with your location sa aming Facebook Live at mamaya pipili kami ng isang maswerteng kapatid viewer na nakahula kung sino ang panalo sa aming palaro. Team Maui o Team Justin. Siyempre, winner yan ng instant 500 pesos worth of loan. Boto na mga kapatid, tuloy-tuloy lang ang pagtutok dahil magbabalik pa ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! At nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Ito, ramdam nyo na, Christmas feels is on na talaga. Kaya naman, karamihan sa atin, kinakarir ang ating Christmas decorations to celebrate the holiday season. Pero kung nahuhuli kayo sa paandar ngayong Pasko,
meron kami nakilala. Sagot na kayo ng dating factory worker turned Christmas decorator na si Noel. At para ihatid ang saya ng Paskong Kapatid dito mismo sa studio, makakasama natin si Noel ng Noel Stylized Flowers and Decors. Good morning, Noel! Good morning sa'yo, Noel. Good morning, Wait, Jess. kwento mo naman kami. Paano ka napasok dito? Nagsimula ka. Bago ito, factory worker ka. Yes, oo. So, paano yung experience? Paano ka nag-transition to decorating? Actually, nag-start ako as ministry sa church namin. Sa church? Nagde-decor ako ng mga flowers, mga curtain. And then nakapasok ako sa company na gumagawa ng mga Christmas decor. Okay. They hired me as a junior visual artist. Sa kanila ako natuto mag-design ng mga Christmas decoration. Ah, ito yung parang mga dinidisplay nila, ikaw ang nag-aayos para Yes, ma-visualize oo. ng mga customer. Yes, sir. Kailan ka nagsimulang, teka, pwede ko itong gawing sarili ko ng negosyo? Yung nag-resign ako sa kanila. Ah, talaga? Okay. Kaya gano'n katagal na yun? 2013. Oo, yes. Hindi ka ba kinabahan na magsisimula? Kasi, syempre, pag empleyado ka, medyo secured ka. Tuloy-tuloy yung trabaho, stable. Pag negosyo, minsan natatakot tayo mag-risk. Sa una, sir, kinakabahan ka, syempre, solo mo na lang yun, ikaw na bahala sa lahat. Tapos, yung sa business kasi, hindi naman magpapasok ka sa business. Na, Totoo. oo. Pero naniwala naman ako, alam ko naman yung ginagawa ko. Tama. So, may talent naman tayo binigay ng Panginoon. So, ayun yung ginawa ko. Magkano yung kinailangan mong puhunan para masimulan yung negosyo mo? And at the same time, meron ka ba mga partners para tumulong sa'yo sa pagsisimula ng negosyo mo? Believe it or not, wala kaming capital. Talaga? Parang, Paano nag-discount nyo? nag-start kami as online flower shop. Nag-post kami sa mga social media ng flowers, tapos ganyan, mga decors. And then, kumukuha kami ng down payment sa client. Ayan yung ginagamit namin para makapag-produce ng product nila o ng service. Ayan. O dahil nakwentuhan mo na kami tungkol sa pagsisimula ng negosyo mo, I think oras na para gumawa tayo ng decoration ngayong Yes, Pasko. At para tulungan tayo, meron ako ditong alalay, si Maui. Ginawang alalay si Maui. Maui! Swerte mo naman sa alalay mo. Hello, Hi, ma'am. Sir Noel. Ayan si Maui. Swerte mo sa alalay mo, ha? Tanungin muna natin siya, Maui. Ano ba yung mga patok na decorations Oo ngayong nga. taon? Nag-iiba-iba yan, di ba? Totoo. Per May year? mga theme or colors na color of the year. Meron bang ganun tayo this year? Ang color of the year ngayon, parang di pa ata siya lumalo. Parang yung suot ni Sir. Yan, Ganito. ganyan Parang po. ganyan, oo. Okay. Periwinkle, oo. Okay. Tapos hindi po nawawala yung traditional color like the red and gold and white. Ayan. Pero mabili po sa amin ngayon yung mga champagne color po. Ayan. Yung mga muted, mga malalamig sa mata, white Yung mga- Christmas, gano'n. Parang yan ang gusto ni Maui. Ay, oo, gusto Parang niya ito, talaga white. included Yes, to, no? yan Pwede po, itong champagne considered po yan. Oo, gusto ko po yung malalamig eh. Yung sing-lamig po ni Jess De Los Santos. Ay, wala nang mas lalamig pa. O, gawin natin, Noel. Ano ba Sige mga po. pwede natin gawin to decorate itong ating Christmas tree dito? Okay, okay. Ayan po. Bali, nagsimula pa tayo, naglagay tayo ng ribbon. So, Okay. pwede nyo po, ito muna pong ribbon. Okay, yung Kasi ribbon. madalas, Maui, sa totoo lang, na-attract tayo pag nakikita natin sa mall, pero hindi naman natin alam kung Yung- paano gagawin pag inuwi na Yes. natin. Oo, Opo. totoo yan. Okay, so yan, yung ribbon talagang selpak mo lang yan, tama? Bali, ang inuuna pa natin, lights, tapos yung mga ribbon. Mauna dapat yung lights. Ribbon, tapos pillars po, and then Yes. the balls. Pagkaya po natin pa natin siya Ayan, lagay sa nilalagay. Ay, ito na lang, sir. Sige, again. Ayan. Dito po sa gitna. Sa Sir, gitna. sir, Apo. kung hindi ako nagkakamali, ang mga pagde-design ng Christmas tree, kailangan mo rin kumbaga may levels yan eh. Yes po, Kailangan mo oo. ng texture, kailangan mo ng volume, Opo. kailangan mo rin ng sparkle, di ba? Yes po. So parang, paano mo dinedetermine kung saan mo sila ilulugar? Ina-alternate lang ba natin pag ganon? May pattern po akong ginagawa, yung parang pa-diamond siya. Oh. Like ribbon, pag ganun, pa-diamond. Oo. Like this one. And then pag sa gitna niya naman po, maglalagay tayo ng flowers, ganyan. Yes. Para hindi po siya magulo tignan. Oo. Kasi iba pinagko-combine nila, di ba? May Opo. flowers ka dyan, tapos may dahon pang Tama. naka-display, ganyan. Sige, Sir, halimbawa, anong ito. next? Eto. Tapos yung pillars naman po, pwede niyo po siyang ilagay sa ilalim ng ribbon. Anong tawag dyan? Pillars? Pillars po. Pillars. Pillars, Pillars. sir. Akala ko Pillars. pillars. Fillers. Tapos po, flowers, poinsettias. Pwede po niyo po lagay Yung sa mga ilalim ng nakaka-peel. poinsettias. Charat. Ayun. Yan Ayan. po. At nakutuwa ako, pwede pala siyang pababa kasi kung ako lang magde-design yung pataas lang eh. Pwede rin pala yung variation na pababa yung, Opo, pwede rin yung po. direction niya. Pero- But it's more interesting ha, para Yes sa po. akin. Mas interesting yun. O, Ito, yung saan natin kanyang ilalagay? poinsettia. Yan. At Sige po, sa dito na po. bakante. Sa baba. So, mahalaga ba na pag ganito, dapat hanggat maaari, wala sanang bakante, walang espasyo? Yes. Opo, mas Ganun, ano? festive po kasi tignan pag ganun. Oo. Okay, sir, ako may tanong lang ako. Para sa inyo, ano yung pinakamagandang color combination sa Christmas tree?
wala po nakakatalo yung sa traditional po. Kagaya po Which ng is? Christmas tree natin, red. Ayan! Pulang-pula namang ito. Ganda ng Christmas tree! Okay, alam mo, si Noel, marami na itong mga naging kliyente na celebrities Wow! din. I'm sure may mga kapatid tayo. Paano ba nila ikaw mahanap, Noel? At ano yung sisipin nila? Ano ba yung pinaka-maliit na budget na pwede namin ilaan for the decorations? Opo. Okay? Bali, we have Facebook page po. It's Noel Stylize. Pwede po kami i-message doon. And then we have a Viber number po. Okay, what's your Viber number? 0966855827 po. Okay. Ano lang, maliit na figure lang. Ano yung pinaka-budget na pwede nilang ilaan para Siguro mag-budget lang po sila ng mga 10 to 15,000. 10 to 15,000. May Christmas tree na po may mga centerpiece na gano'n. Wala namang kapalit kung ikasasayaw mo talaga during the holiday season, di ba? yes. Totoo, Again, maraming salamat sa iyo, Noel. Thank ng you, Noel Sir Stylize Noel. Flowers and Decors. Thank you very much, sir. Noel. Thank you Thank po. you! Thank you, ma'am. Salamat! Thank you so much, Jess, Noel, and Mama Maui. Ngayon naman po, hilig natin mula pa nung pagkabata ang stamps. Naku, nakakatuwa kasi ang iba't ibang mga disenyo sa mga ito. Kaya naman po, handmade stamps rin ang ibabahagi namin ngayon sa ating working moms, sa ating mga chikiting. Kasama po natin live na live si Mars Aglipay ng Mars Today. Hi, Mars! Ang cute-cute mo naman, Mars. Mars, at ikaw din to, di ba? Mars Today. Okay, Mars, tell me more about what we have here. Kailan mo ba sinimulan ang Mars Today at ano ba ito? So I started Mars Today in 2013. That's more of my practice sa paggawa ng stamps. Okay. It's only recently na I opened up my own personal studio where I can teach stamp making for kids and moms, and I've been teaching workshops now around Metro Manila. Okay, so nung bata ka ba, magkaedad siguro tayo, ito ba ay mga hilig mo na nung bata ka pa? Nung bata ako, ang hilig ko ay mag-collect ng stamps. So pag merong mga stamp sa school, sino ang uuwi na madaming stars? Ikaw yun. Ako yun. Kasi ako, mahilig ako sa stamps kasi pag wala akong star, ako nang naglalagay ng sarili kong star. Pinakakita ko sa nanay ko, Mama, tingnan mo, dami kong stars. Pero ako lang talaga yun. Di naman din niya tinanong. Okay, pero kasi yung ganitong art ay, for a time, hindi mo siya masyadong naiisip kasi dumating nga macrame, crochet. Pero ang stamps, ang isa sa pinaka-OG or original na art form talaga, lalo sa atin, no? Yes. Okay, ngayon meron tayong mga dala-dala dito. Nung bata si Kali, ang ginagawa namin, kasama yung ninang niya, si Paula Peralejo, ay nag-uukit sa old erasers. That's right. Ganun ba ang mga pwede rin nilang gawin? Yes. So instead of erasers, nilalakihan na namin yung mga stamps. Okay. So that, for example, if you want to stamp on bigger things, like maybe a t-shirt, rubber blocks na yung gamit namin. Kasi ang eraser, di ba, maliit? Yes. So ang stamp, rubber blocks, Ito bigger. mga malalaki na. So sa Yeah. workshop mo, yun ang tinuturo nyo. Pwede na ako mag-start mag-ukit, Yeah. no? So you just carve the lines. Okay. Okay. So sa workshops mo, paano ang nangyayaring proseso? So what I do sa workshops is I pre-prepare a pattern sheet so the students can just Parang kagaya niyan. so they can Mars. copy the pattern and then they carve it Opo. and then ayun na, meron na silang handmade stamps. Why do you think it is an enjoyable form of art? Oh, I think it's enjoyable kasi kids use their hands. Yes. It's no longer And kids at heart yeah, din. kids at heart too. Yon, so they can play with the colors, play with the shapes. Walang limit sa kung anong pwedeng output ang magawa. I-try natin mag-stamp ngayon. Alright. Okay. Wait, kailangan ko ring ukitin tong gilid no? That's good na. Okay na to. Yeah, you Okay, can just sige. pick a color. Ay, Any gusto ko, color. parang today gusto ko ng red. Go. Okay, red ba to? Yes, Colorblind yes. pala ako. Okay, mga kapatid, eto na, moment of truth. So, isang leaf, ay, bakit red leaf? O, sige, para pampaswerte. At saka parang, di ba, yung poinsettia? Parang Yeah. ganyan, pang Pasko, di ba? Nagbabago ng color. Okay. So, ganito po siya ngayon. Yan po ang nakikita ninyo. Ako po yung nag-ukit niyan. Tapos, pwede natin tong ilagay dito. Yan. Okay. Yan. Puti yan na shirt. Tapos, ayan na siya. Oh, cute. Madaling-madali lang. Yeah. Tapos, ito, ano naman to? Gumamela ba to? Gumamela. Okay, let's try gumamela. So any color you like. Let's again. try.
blue. Okay. Blue Ang gumamela. saya nitong ganito. Magkano naman yung workshops ninyo? So the workshops go for about 2,600 per person. Oo. But I also offer other workshops Oo, like kagaya ng? pag-carve lang ng stamps, which is much cheaper. Oo. But so far, ang pinaka-fulfilling for the kids and the workshoppers talaga yung t-shirt workshop. Yes, kasi you see it right away. And they get Tignan to mo wear. naman, para kang nasa Hawaii. Ano naman tong print machine natin? Okay, so this print machine is actually a Special ba to na sa'yo talaga? Ano, Yes. Mars? Okay, Yeah. sige. So- Tingnan natin, napaka-cute to. Okay, ano tong mga to? So this is the Marzing machine. I had it made. And what it does is naglalabas siya ng random mini print. Any of these, Okay. these are all designed using stamps. Yung nakita niyo dito. Alright, sige. So, would you like to try it? Yes, I want to try. So- Okay, magkano tong tig-isa nito? So one print goes for 100 pesos. So Okay, you put so- 2 tokens at a time. Insert two. Kaagad. Okay, Yeah. dalawa. Insert two and turn. And then turn. Stop there. Okay. Tapos ganyan Two ulit. again. Okay. Naku, parang practice to dun sa game na lalaroin namin. And then 2 again. Okay, and then, okay, wait. Yan. And then, okay, sorry. Oops. Na-stuck siya. Yun! That's Ayan yours. na! Okay, kunin na natin. Teka. Yan. Okay, eto na. Titingnan natin dito kung ano yung nakuha ko today. Isa to sa mga pinaka-cute na mga pwedeng makita nila sa workshops mo kasi gustong-gusto natin, di ba, yung may mga machines. Oy, tignan mo nga naman. May avocado ako. I'm so happy. Okay. Tawagin natin ang aking mga kapatid, Mau, Joss, and Mama Chicky. Yes. Oh, avocado. Attorney Buko? Oh, bakit? May abogado naman yan. Okay. Avocado. Mama, ang cute naman Ang yun. cute! Ang cute. Diba? So random yun. Yes. Alam mo, natutuwa Parang ako kasi kapsya. mama may gulay. Pag hindi pa talaga maengganyohan ng mga Correct. babies natin na matuwa sa gulay at this point. May repolyo. Diba? Mama, si Reese ba palagay mo mahihilig sa ganito? Wala akong nakilalang bata na hindi mahilig sa stamp, Yes. di ba? Parang yan nga yung reward mo pagka mas-stampan ka lang Ay, dito, oo, di totoo. ba? Reward Parang system. feeling mo, galing-galing mo na. Oo, ako nung bata ako, puro stamp yung mukha ko dahil kay Cal. Ako yung, kala niya bored yung mukha ko. Anyway, thank you so much, Mama Chicky, and just Mars, please invite everybody. Saan namin matatagpuan ang Mars Today? Right. You can find Mars Today on all social media or just simply Google us. It's Mars Today. Our website is mars.today. And if you're free this weekend, I'd like to invite you to come see the on-site exhibition opening at the Cultural Center of the Philippines. I will be bringing the Marzing machine so you can try the machine and maybe start collecting fine art prints. Yes, and you even have this stamp making kit. This is amazing. Maraming salamat, Mars. Thank you, Mars. Thank you. Thanks, Mars. Thank you. At sa ating pagbabalik, usapang teknolohiya at advokasya tayo. Ang mga proyekto ng People Management Association of the Philippines o PMAP, aalamin natin yan live. At sa ating palarong pampasaya, sukatin at kayanin. Tamang diskarte ang kailangan para sure ang win. Abangan yan mamaya. At sa What's Up, Doc, usapang eyebags naman tayo mga kapatid. Mga nakasanayan nating solusyon para umimpis ito, epektibo nga ba? Kaya huwag po kayong aalis, magbabalik pa ang inyong Fave Morning Kasalo, ang Good morning, kapatid! At nagbabalik po ang Good morning, kapatid! Tulog-tulog din po tayo. Nako, sa mga hindi nakakapagbawi ng pahinga dyan ng weekend, tulad ng katabi ko dito, baka lalong lumala ang eye bags nyo dyan. Ano nga bang solusyon sa mga ito? Alamin natin sa What's Up, Doc? Isa sa mga sign na kailangan mong magpahinga kapag sobrang obvious na ng eye bags mo. Senyales kasi ito ng pagod at puyat.
Pero may iba pang mas seryosong dahilan kung bakit nagkakaroon ng eye bags. Some dermatological conditions like when we have atopic dermatitis or kapag hindi tayo nakakatulong masyado, nagkakaroon ng poor circulation sa ating under eye area. And then lastly would be genetics, cases of hyperthyroidism. Maliban sa eye bags, parang kumbaga medyo luluwa yung mata. So that's not normal. Pwede rin namang it's because of the kidney diseases, problems sa pag-ihi. So meron siyang mga associated other manifestations kumbaga. Tulad ng nakikita natin sa mga palabas, epektibo raw ang paglalagay ng pipino at yelo sa ilalim ng mga mata. Kino-constrict niya yung blood vessels. Pinapaliit niya para hindi masyadong, kumbaga parang mag-lessen yung appearance na merong blood underneath the eyes. Para naman sa mga gusto ng mabilisang solusyon, may mga treatment din na maaaring subukan. It would range from around 500 to 2,000 maybe, mga ganon. For mga fillers, that would range between 10,000 to 20,000. But the results would last for more than a year or even 2 years. Yan. Ang panlabas na kagandahan, sumasalamin din sa lagay ng ating panloob na kalusugan. Kaya dapat huwag kalimutan ang healthy lifestyle at diet, pati na ang pag-iwas sa bisyo. Maraming salamat, Doc. Ito naman po, usapang labor po tayo. Alamin ang iyong karapatan bilang empleyado sa panahon ng medical crisis. Yan ang isyung tatalakayin ni Attorney Buko sa Legal ba to? Attorney, natanggal ako sa trabaho dahil nagkaroon ng medical crisis. Legal ba to? Legal po yan. Maaaring maging dahilan ang pagkakaroon ng sakit upang matanggal sa trabaho ang isang empleyado. Ngunit, kailangang hindi lamang ito basta-bastang sakit. Sa ilalim ng Article 299 ng Labor Code, upang maging sapat na dahilan ang pagkakasakit para tanggalin ang isang empleyado ay kailangan una, ang patuloy niyang pagtatrabaho ay labag sa batas dahil sa taglay niyang sakit. Pangalawa, delikado ang sakit at makakasama hindi lamang sa kanya kung hindi pati na rin sa kalusugan ng mga kasamahan niya ang patuloy niyang pagtatrabaho sa kumpanya. At pangatlo, may sertipikasyon mula sa mga kinauukulan na ang sakit niya ay hindi na magagamot sa loob ng 6 na buwan. Malinaw po na bagamat maaaring dahilan ang sakit sa pagkakatanggal sa trabaho ay kailangang tugma ang sakit na taglay ng empleyado sa kung ano ang nakasaad sa labor code ng mga panuntunan. Kaya kung ang sakit mo ay hindi naman grabe at tinanggal ka pa rin dahil dito, maaaring maharap sa reklamong illegal dismissal ang iyong employer. Kung kayo po ay may nais ikonsulta sa inyong lingkod, i-follow lang ang Facebook page ng Good Morning Kapatid. Mangyaring i-private message po ninyo sa akin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat. Maraming salamat, Attorney Buko. Marami na naman kami natutunan at ito ngayon naman mga kapatid, nalalapit na ang taunang conference ng People Management Association of the Philippines o PMAP. Tampok dito ang ilang usaping nakasentro sa iba't ibang advokasya at teknolohiya. At para pag-usapan yan, kasama natin ang Vice President at Annual Conference Chairperson ng PMAP, Lily Quintans. Ma'am Lily, good morning. Good morning, kapatid. Good morning. Okay, ma'am, para siguro sa kaalaman muna ng mga manonood natin, ano ba yung PMAP? Ano ho ba yung pinaka-activities o yung advokasya ng grupo? Ang PMAP ay short for People Management Association of the Philippines. Ito ay isang organization that was founded in 1956 for the purpose of establishing a center for learning and development of the human resource practice in the country. Ako, HR! Lahat tayo may kakilala na miyembro ng PMAP, sigurado yan. Oo, tsaka ano tawag dito, minsan inisip natin, napag-usapan natin kanina, akala natin, pag may minamanage ka mga tao sa opisina, HR, pero hindi, kahit anong posisyon ka, meron kang imamanage na tao. Sabi namin, basta meron kang tao na hinahawakan, people manager ka. So, pwede kahit sinong maging member. Magandang malaman, ma'am, na talagang every year na-update niyo yung kaalaman. Parang meron kayo natututunan. Sige nga, ma'am, 1956, ano ba ang pagkakaiba ng mga ng management ngayon kumpara 20 years ago, yung mga millennial at saka yung mga Gen Z? Okay. Ang isa sa pinaka very
evident na difference ng management nung araw at saka ngayon. Nung araw, medyo may pagka-dictatorial. So parang, I am the manager, I tell you what to do, you do what I tell you to do. It's one way, parang That's ganon. one way, oo. The only way is my way. Parang ganon. Pero ngayon, mas participative na. Kasi ini-encourage natin ang participative leadership. So parang we encourage people to develop themselves, to shine as well. To speak up. To speak up. Kasi ang isa sa mga magaganda kasing traits ng isang leader is being able to develop their people. So, isa sa mga gauges yan na pag magagaling yung mga tao mo, ibig sabihin, reflection yan sa'yo, magaling kang leader. Magaling kang Sign leader. of a Ayos yun, good leader, ano? Ma'am, tanong ko po, ano po yung mga training na ginagawa niyo? Ay naku, marami kaming trainings. Magsisimula sa pinaka-basic hanggang sa mga advanced. Pero sabihin ko na lang yung mga different kinds. So meron kaming structured, yung classroom training, meron kaming mga webinars, meron kaming mga in-house where the companies ask us to come to their offices and train their people. So in-house yon. So may team building, may leadership, may hard skills, marami, name it, kayang gawin ng isang HR practitioner. Wow, at dapat talagang yun na nga, dagdagan ng dagdagan. Kasi nagbabago yung field mismo, so kailangan yung strategy mo rin, nagbabago din dapat. Tama, para effective lagi. Ito yung valedictorian namin. Tatanong, Yay! ano yung sabihin sa'yo ng rehumanize? Rehumanize. Rediscovering. Yeah, rediscovering ng pagkatao mo. Wow! Diba? Yun ba ibig sabihin ng inyong team, ma'am? Rehumanize? Partly. Oo. Kasi ngayon, usong-uso ng AI sa atin, di ba? Uy, naku, tama. AI, naku, kahit sino. Kanina nga sabi nung nandun sa likod, kahit estudyante, paggawa ng assignment, AI, no? And one of the basic fears that people have, especially employees, pag sinabing AI, naku, baka mawalan na kami ng trabaho, baka mapalitan na kami ng mga robotics, di ba? So, ang rehumanize is actually continuing to create a people-centric environment. So, literal pala din, di ba? Kasi sa likod ng technology, sa likod ng AI, are still people who make AI work. Ayun, totoo naman. So, ang kailangan ang gagawin namin sa Rehumanize is to discover new skills, to also understand what other companies are doing para maka-adjust sa AI at sa technology. Ako, ang naririnig ko sa inyo, ma'am, natanggap nyo na nandyan ang AI. Oo, hindi na. So, sa kasong ito, hindi natin tatanungin kung kaibigan o kalaban ba ang AI. Kasi pwede naman both eh. Pero nasa sayo na kung paano mo gagamitin. Sa halimbawa, sa estado o sa field ng human resources or pag-manage ng mga tao, paano mo ba magagamit ang AI? Okay, kasi ngayon meron na tayong mga ginagawang mga programs, no, na para sa mga technology na ginagamit natin, ano. So, AI for one helps us create memos, helps us create communication. Otherwise would take, hindi kasi, let's face it, hindi naman lahat ng tao magaling gumawa, di ba? So, kung otherwise gagawin ng mahaba, minsan with the help of AI, nagagawa ng mas mabilis, tapos i-improve na lang para merong human touch. So may mga, it makes our jobs easier. And we can do more. And we can do it faster and do more. Tama. Okay, so itong conference na to, yung Rehumanize, meron kayo iba't ibang segments, iba't ibang tracks. Pwede nyo ba ikwento sa amin yun, Ma'am Lily? Meron kaming 4-5 tracks. No? Una, technology, tapos sustainability, DEI, leadership, at saka future of work. So yung technology focuses on technology, the things that will be able to help us do our job now and in the future. Kasi yung technology evolves eh. It's an ever-changing phenomenon. So kailangan lagi tayong adept sa mga skills at saka we develop new skills. Sustainability is being responsible for the environment and for the planet. So lahat ng mga programs namin sa HR hopefully will help support sustainability and saving the environment. DEI, alam naman natin yan eh, very important sa atin ng DEI ngayon. Inclusivity, no? So isa rin yan sa lahat ng mga programs ng HI ngayon, take into consideration those things. And yung leadership, paano ka ba magiging leader sa ganitong klase ng environment na maraming changes, maraming challenges, kahit sino yata pwedeng mag-benefit eh. So sino mga leaders, ma'am, ang physically nandun to speak to the
to your attendees? Una sa lahat, mga CEOs ng mga companies, especially yung tinatawag naming exemplars. Sila yung mga winners na sila in their own rights and they're vying for the top award or ng Employer of the Year for 2024. So yung mga CEOs nila will share with us kung ano yung mga experiences nila. Best practices. So that will contribute to the theme of the conference. We've also invited, of course, no less than the Mayor of Iloilo to help us open the conference. Right. Si Senator and former DOLE Secretary and Executive Secretary Attorney Franklin Dillon will be there. And of course, ang ating Labor Secretary, si Secretary Benvenido Laguesa. Panigurado maraming matututunan yung mga kapatid natin. Not only that, it's also a good networking opportunity. So Ma'am Lily, imbitahan natin yung mga kapatid natin. Kailan mangyayari itong Rehumanize at saan? Okay, medyo mabilis na to, no? Kasi magsa-start na to sa Wednesday. Ayan. It's going to happen starting on October 15 until October 18 in Iloilo City. So pwede po kayong mag-register. Just go to the website of PMAP. Pwedeng mag-register kahit sino. Member, hindi member. Pwede po mag-register. And we have 2 ways of participating. Face-to-face and virtually. Very good. Perfecto. So, pwede kayo makarating sa Iloilo. Napakaganda. Good luck, ma'am. Thank you so much for coming over. Sana makapunta kayo. Kahit online, pwede. Pwede. Perfect. Thank you. Again, mga kapatid, rethink, reskill, and rehumanize. Ayan, sumali na po sa 61st Annual Conference ng PMAP, October 16 to 18 sa Iloilo Convention Center. Thank you so much, ma'am. Marami rin salamat. Thank you very much, ma'am. Thank you, Ma'am Lily. Okay. Eto, konting paalala po muna tayo, mga kapatid. MX3 means a lot to me. I love the foundation is based on the Word of God, and that brings so much integrity into the product. Hi, I'm Emma Yuhiko, a full-time Bible student and teacher, financial advisor, and a very happy Lola. And this is my MX3 story. Miss Emma, we are so excited for this conversation. Thank you. Ako nga dapat magpasalamat para akong bumalik sa harap ng camera. I know! Let's talk about that. Because it has been decades. You know, the things that you do as an actress, it has been 30 years. More, wag mo ko pa-compute. Basta late 80s, yes. When I came to the point wherein I needed to slow down because I'm no longer that young. I needed to take care of myself because I'm a single mom. When MX3 came in, it just really helped me boost my energy. Yeah. Can you imagine? I carry my apo who's more than 30 pounds. And I just love to play with her. It's amazing how and where my stamina is coming from. Yeah. For me, MX3 is heaven sent. I really thank God for MX3. Thank you so much, Miss Emma, for this time. I really enjoyed this conversation. I really praise God for your life. And I praise God for you too. At mamaya, hindi hadlang ang distansya para ang panalo ay makuha. Pabilisan at pagalingan na naman sa ating palarong pampasaya. At eto naman sa unboxing, makihula sa bagong mystery item ni Justin mamaya. Ano kaya yan? Huwag po kayong aalis. Magbabalik pa rin ang inyong paboritong morning kasalo, ang Good Morning, Kapatid! Hassle ba sa'yo ang pagluluto? Don't you worry. Baka ito nang hinahanap yung cooking buddy. Ito ang Olikes Multifunctional Electric Pot. Perfect sa mga small family, condo living, o sa mga estudyante na naka-dorm. Oh, diba? Napaka-aesthetic, very handy, at
madali lang gamitin. Ang multifunctional electric pot na ito ay gawa sa double layer ng thermal insulation at may kasamang high temperature resistant at food grade steamer. Kaya naman pwede kang magprito, mag-steam at maglaga. At eto, pwede na ito para sa mga instant meal. Sakto, nagka-crave pa ako ng instant noodles ngayon. Cooking starts now. May high at low switch ang electric pot. Kain! At talaga namang achieved ang safe at convenient na pagluluto. At hawak ko na ang multifunctional electric pot, Dips. Oh, actually, okay to. Ganda. Para sa akin, parang sakto to para sa mga dormitory o condo dwellers, sa mga estudyante. Kasi 'di ba pinagbabawalan din sila magluto sa sa mga dorms din, 'di ba? Ito kasi hindi kailangan ng stove. Bale, ipa-plug mo na lang dito. Electrical pa rin siya. Electric. Okay, Oo. patingin ko, tingnan natin. Tapos may kasamang steamer na siya, Oo. 'di ba? Tapos ito, ceramic pa to. So, oo. pagka gano'n, ano ibig sabihin? Ibig sabihin, mas kaya niya mag-withstand ng mas higher temperatures, which means mas safe din siya. Okay. And actually, meron din siyang parang automatic shut-off feature. Oo, pag sumobrang init sumobra na. di ba? Maganda to sa mga nanay na nasa bahay na maraming ginagawa. Kasi alam mo ba, pagka 3, 4, or kahit 2 lang anak mo, pag busy ka tapos wala ka namang kasambahay, pag ganito yung lulutuan mo, nag-off pala siya. Yes, So, hindi ka yes. matatakot na masunog. Kasi ako, nung bata kami, nasunugan ako ng kawali. Kasi nga, meron akong ibang ginagawa. So, hindi safe yun. Oo. Ang So ganda definitely nito. mas safe ito, di ba? 1.5 liter yung capacity niya at yung medyo magaan din siya at 1.5 kg, no? Okay, pero ito, magkano kaya to? Anong palagay mo? Palagay ko, Oo. basahin na lang natin. Ang presyo, mga kapatid, 1,999 pesos. Okay. So, dahil dyan, ito ang hatol ko. Out of 5 stars, 4 stars siya. Dahil actually maraming mga options na ganito sa market na mas mura. Pero yung kagandahan nga nito is ceramic siya, di ba? So mas okay yung build quality niya. Yes, definitely. Pero again, para sa mga condo dwellers dyan, yung mga dormitory dwellers, ganyan, piling ko sakto to sa'yo. At kung mas quality yung hinahanap nyo, ito na yon. Okay? Okay. At kung, thank you. At kung ikaw ay nakagamit na rin ng multifunctional electric hot pot na ito, i-share naman ang inyong experience sa aming Good Morning Kapatid Facebook page. Okay? At sabahan niyo ulit ako sa susunod na mystery item reveal dito sa Unboxing. At sa aming pagbabalik, matinding focus at concentration na naman ang magiging labanan ng Team Maui at Team Justin. Sa ating palarong pampasaya, sino kaya ang sure win? Nako, pero ito naman po bago ipalabas ang People's Choice Awardee ng Local Film Fest na Sinag, Maynila. Kwentuhan naman tayo at syempre makikipagkulitan din tayo kasama ang lead stars ng Talahib, Jillian Vicencio and Christoph Garcia, live na live! Tuloy-tuloy lamang po ang good vibes kasama pa rin ang inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid! At nagbabalik ang Good Morning, Kapatid! Nako, malapit na natin mapanood ang pinakahihintay na award-winning film na Talahib. At para ikwento sa atin ang mga papel na gagampanan nila, kasama natin ang lead star nito na sina Christoph Garcia at Jillian Vicencio. Good morning! Good morning! Welcome! Hello, Christoph. Dito kayo sa Ay, gitna. dalawang baby ko na to. Mama, tingnan mo naman, ang lakas maka-international. Minamanifest ko na. Gaganda. Good morning! Okay. Jillian,
yan. Eto, Christoph, ang saya kasi ako mahilig ako talaga sa mga film sa kagaya ng Talahib. Pero sabihin muna natin sa mga kapatid natin, ano ba yung Talahib at ano ang ibig sabihin nito sa film ninyo? Okay po, so yung director po kasi namin, gusto niya pong malaman yung psyche ng mga Filipinos kung bakit natatakot po tayo sa mga talahiban. Well, first, dahil may mga krimen po nangyayari doon, diba? Tapos, kapag abandonadong lugar po talaga, nakakatakot siya for us. So, it's about that. Okay. So ito, Christoph, sa Talahiban na makikita natin dito, ano bang mangyayari? Ano bang kwento? Dito kasi sa Talahiban, dito nangyayari yung lahat ng mga parang crime scene, ganyan, kung saan pumapatay yung killer. Bali, yung kapangyarihan, or yung tawag dito, yung ability nung monster, sa loob lang ng Talahiban. Umepekto. So hindi siya, pag lumampas na ng Talahiban, Wala na siyang Wala. powers. Wow! Very imaginative, Gusto ng mga Pinoy. Yes, Mama. Ito ay award-winning, People's Choice Award dito. Yan, congrats. Thank you po. Pag artista ka, isa yan sa mga bagay na awards na medyo gusto mong makuha talaga. Correct. Kasi ibig sabihin nun, nagustuhan ng audience mo Yes, ang ginawa ninyo. Anong pakiramdam? Siyempre po, sobrang nakaka-happy po kasi sinuportahan po ng mga tao. Yung mga Pilipino yung pelikula namin. So, thank you guys. Maraming salamat po sa unang mga nakanood na. Go ahead. Yes, thank you so much po. Actually, unexpected po siya. Parang di po kami nag-hope. Tapos nang biglang tinawag yung Talahib as People's Choice Award. Sobrang nagsigawan kami doon. Sobrang thank you po. Yan mas masarap pag inaasahan. Cloud9. Parang palagi ko siya yung pinaka talaga sumigaw si Yes. Christoph. Okay, Jillian, sorry mama, go ahead. Jillian, Christoph, kwentahan nyo kami kasi kwento mo sa akin kanina na 6 days nyo lang pinayong tong movie na to. 6 Diba? days. Parang 6 sobrang days. kakaiba yun. Meron ba kayong mga naharap na challenges or anything that's memorable during your shoot? Well, challenge po talaga na 6-day shoot lang for a film kasi usually matagal po talaga siya, isang buwan, ganyan. So, nakram po siya in 6 days. Pero, masaya po overall yung experience namin kasi talagang nagtulong-tulong po lahat. Tapos si Direk po, very collaborative din po siya. So, Your director is? Direk Alvin Yapan. Yes, Direk Alvin. Okay. Yung sa mga... Okay, Joss? Hindi. So, walang tulugan. 6 days. Meron naman. Merong Eddie Garcia. Parang hindi mo maisip Oo, eh. dapat yun. May tulugan na. Dapat. I guess ang matinding challenge dito, Makate. Kasi Yun yun talaga. Totoo lang, aminin na natin. Yeah. Mga Nakakasugat siya Pero eh. may matalas po. Yun nga may talas sakit talaga yan. yun. So yun yung tiis-tiis part nyo talaga doon. Worth it naman kasi nanalo kayo ng award Yes. per net. Diba? So, Jazz, ang hula ko, love team sila. Ha? Tama ba? Tama Pero yung ano hula nga ni Ma'am ba Chiki? ang kanilang mga role? Hulaan nila. May pa-suspense. Hindi, pero masama, mabuti. Kinakatakutan kayo? Paano? Actually po, yung role ko po dito ay si Joyce. Pangalan niya po Joyce. Tapos, isang barkada po kami. Parang teenage barkada. Ganyan na may mystery silang sinosolve. Tapos, yun nga po, nadala po sila sa Talahib dahil po doon. Ganda rin ng ilaw, Interesting. Oo. And then, so, Joyce. Joyce. Okay. Recently, you're also in Pajak Princess. No? Yes. So, ano naman yung mga differences mo sa character mo sa Pajak Princess kay Joyce? Very different po siya. Kasi po dito talagang barangay feels talaga si Millie sa Pajak Princess. So, medyo boyish, ganyan. Tapos, siya yung talagang paano ba? Siya hinihinga ng advice ng mga friends niya. While si Joyce naman, siya yung parang leader ng barkada. Ganyan. So, command. Julian, I get so excited because napanood ko rin yung movie mo sa Manila Film Fest and you also won, di ba? Yes! Para lang alam mo, pinanood ko talaga. Shoutout kay Nay Ethel Espiritu kasi sabi ko, ang galing at even si Papa B was super impressed. Yun kasi, iba rin ang ramdam nun. Ikaw ba talaga sa karera mo, ang talagang gusto mo ay mga choices na kadalasan kasi sa artista, parang gusto mo palagi, movie lang. Pero ito, you also do independent films, you're also doing mainstream teleserye. What's in store for Jillian?
Ako po kasi Ate Dims, talagang gusto kong i-explore lahat ng about acting. Kahit po theater, everything about it because I really love the craft po. Parang ang saya umarte. Sobrang saya umarte. So anything po, gagawin ko. Nice. Ganun talaga kasi pag mahal mo yung ginagawa mo, yung passion nandun at hindi ka talaga mapapagod. Oo, Correct. ang galing niya din dun. Nadadapa siya at pinatatapakan siyang hindi maganda. Ayan na. Okay, Jillian, Christoph, let's promote your film. Go ahead, Bitahan natin sila. Yes po, mga kapatid. Sa October 23 na po, ang Talahib, sana po ay supportahan nyo kami. Directed by Alvin Yapan. Ayan. Ako po dito si Stephen. Ayan, Christoph Garcia. Thank you. Thank you so much. Go ahead. Yes, ayan po. Marami po kayong dapat din abangan kay Christoph kasi sobrang interesting din po nung character niya. So, mga kapatid, sana po ay supportahan po ninyo ang Talahib. Ito po ay directed by Direk Alvin Yapan. Ipapalabas na po natin ito nationwide sa October 23, 2024. Alright! Diyan na kayo. May mangyayari kung bigla kayo umalis. Ayan, Dito na kayo. Dahil, eto ha, hindi lang relasyon, meron ang long distance relationship, pwede ring laro. Tulad na lang sa itatry natin ngayon. Ang bigat, panoorin niyo po. Dito lang sa Palarong Pampasaya! Watch this! Saan nanggaling yun? Palarong Pampasaya, expire ko. Walang. Mechanic. Ayan ang ating Palarong Pampasaya. Sure Measure. Ang mechanics, dalawang teams pa rin ang magpapatalbugan sa larong ito. Gamit ang tape measure, kailangan lang mailipat ng players ng ping-pong ball sa cups. Salitan lang ang players sa paggawa ng task. Paunahan lang sa paggawa ng challenge sa loob ng 1.5 minuto. Kapag walang nakagawa o nakatapos ng challenge, ang team na may pinakamaraming bola na na-shoot sa cups ang siyang panalo. Alright, naswerte ba si Team Maui this week? Ang ganda ng last week mo, Maui. Jillian. Tingnan natin kung patuloy. Ang Team Maui kasama sina Jester and Jillian. At sa kabila naman, Team Justin, na challenger. Kasama si Dimples at si Christoph. Exciting to. May timer tayo, paramihan lang ng bola. Ready? Starting with Maui and Justin in 3, 2, 1, go! Nasa 4 feet lang. Op! One! Very good si Justin. It's okay. Take your time. 1, 2. Very nice. Tama-tama yung angulo na ni Justin. Very good, Maui. Op! Isa pa. Teamwork, teamwork. Oh, yun. Wow, kalma lang, kalma. Lumagpas. 3 na dito. Isa pa lang dito. Oh, let's go. 3. Humahabol. 2. 3. 2 versus 3. Up. Let's go, Jillian. Take your time. Almost. Lumagpas. Okay, go. Tingnan nyo kung saan dapat ilagay yung dulo para hindi lumagpas. Okay, Very good. Okay. Let's see. 4 versus... Very good ito. Very good na. Ayan, alam na nila. 4 all. Alam na. Ang galing naman. Nakuha sa isahan. Let's go, Justin. We have 24 seconds left. Let's do this. Tahimik sila lahat. Nagko-concentrate. Yeah! Ay! Nakuha na ba? Oy! Sayang. Almost. Yun! Very good. 10 more seconds. Kaya pa isa. Let's go, Din. Kaya pa isa. Isa pa. Pasok ba yun? Good job. Tingnan natin. Magbilangan na tayo. 1, 2, 3. And 6. 6. 9. 9. Okay. Let's go! 5, 6, 7. By 1 point, nanalo! Ang lahay. Naku, excited. Do it, Christoph. Do it. Ang galing. Huwag kang mahiya. Let's go, Team Justin! Okay, congrats. Ang galing. Sa lahat ng mga nagboto, lahat ng mga bumoto para sa Team Justin, congratulations! Spin natin! Very
Congratulations, Kai! Pero malapit na. Wow, dami ng boto na Team Justin. Wow! Dami. Bianca Ting! Congratulations! 500 pesos worth of notes para sa iyo, Bianca. Congratulations, Team Justin! Kawawa to, kawawa. Grabe. Mama Chicky, Daniel, and Christoph, Lau, and Jess. Eto na nga. That is it para sa ating extra special Monday. At 72 days na lang mga kapatid. Pasko na, kaya nga po, eto na. May pa-Christmas deals na tayo sa ilang decor natin. Wala sa ating Tita business feature. For today, na si Sir Noel Stylized Flowers and Decor. Special shoutout po. Maraming salamat. Thank you so much, Noel. At isang makabulang umaga ang nahihatid namin sa inyong mga tahanan. Happy birthday sa ating poging News 5 editor na si Francis Tatis Nag. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday sa aming OG Henyo Master Legit Dabarkat, Tito Joey De Leon! Joey, happy birthday! Ayan po mga kapatid, kita-kits pa rin po tayo bukas at susunod na ang Frontline sa umaga. Enjoy lang ang araw at mag-spread ng good vibes palagi. Keep smiling lang yan ang paalala ng inyong paboritong kasalo sa umaga. Good morning, kapatid!